Noong unang panahon, sa isang tahimik na baryo sa bayan ng Lipa, nakatira si Aling Nena. 72 taong gulang na siya. Balingkinitan ang katawan, mahina na ang pandinig, pero matalas pa rin ang isip. Maraming nakakakilala sa kanya bilang dating guro sa elementarya matatag. Disiplina ang puhunan at may mabuting puso. Pero kahit anong galing at bait niya sa iba, ibang klasing sakit ang pinapasan niya sa loob ng tahanan, ang unti-unting pagkawala ng respeto ng sarili niyang anak. Si Marco, ang kaisa-isang anak ni Aling Nena, ay 35 taong gulang na. Dati malapit silang mag-ina. Kapag may problema si Marco, kay Aling Nena siya unang lumalapit. Pero mula nang makapag-asawa ito at magkaroon ng sariling pamilya, tila unti-unting naglaho ang lambing, ang respeto at ang pakikisama. Nagsimula sa maliliit na bagay, hindi pagbati tuwing dumarating si Aling Nena. Hindi paghingi ng paumanhin kapag nakalimutang isama siya sa salo-salo o simpleng panlalamig sa boses kapag nagkakabangayan. Hanggang sa dumating ang araw na halos hindi na siya pinapansin sa sariling bahay na siya mismo ang nagpundar. Isang hapon, habang naglalampaso si Aling Nena sa sala, dumaan si Marco, abalang-abala sa kanyang cellphone. Marco, anak, baka pwedeng pakitapon tong mga balat ng prutas. Baka dapuan ng langaw. Hindi tumingin si Marco. Hindi sumagot. Dire-diretsong naglakad patungong kwarto. Ni hindi man lang nilingon ang ina. Sa puntong iyon, tila may napigtal sa puso ni Aling Nena. Para siyang hangin sa loob ng sariling bahay. Naroroon, pero hindi nararamdaman. Kinagabihan, habang umiiyak si Aling Nena sa loob ng kanyang kwarto, napaisip siya kailan nagsimulang mawala ang respeto ni Marco sa kanya. At higit sa lahat, may magagawa pa ba siya? Sa mga susunod na linggo, nagdesisyon si Aling Nena na hindi siya basta-basta magpapakain sa sistema. Hindi siya papayag na mawala ng boses, ng dignidad, at higit sa lahat, ng respeto mula sa anak na pinalaki niya ng mag-isa. At dito nagsimula ang kanyang tahimik pero makapangyarihang misyon ang muling buuing respeto ng kanyang anak. Paraan 1. Ibalik ang lakas ng sarili. Pisikal, emosyonal, at moral. Sa unang linggo, unang hakbang ni Aling Nena alagaan ang sarili. Nagtungo siya sa health center upang magpatingin sa doktor. Ipinagpatuloy niya ang pag-inom ng tamang gamot. Nag-ehersisyo tuwing umaga kahit simpleng stretching lamang sa bakuran. Ipinagpatuloy rin niya ang hobby niyang pagbuburda at panunood ng mga dokumentaryo. Hindi na siya masyadong umaasa kay Marco para sa mga bagay na kaya naman niyang gawin mag-isa. Isang araw, nakita siya ng manugang niyang si Liza na naglilinis ng hardin, nakasombrero at may ngiting abot hanggang tenga. "Nay, wow ha, parang bumata kayo ngayon ha," pabirong sabi ni Liza. Ngumiti lang si Aling Nena. Pero sa loob-loob niya, may kaunting kirot at tuwa. Kirot! Dahil ang mismong anak niya, hindi napapansin ang pagbabagong ginagawa niya. Tuwa! Dahil may isang tao sa bahay na nakapansin. Ang totoo, ang unang susi upang muling makuha ang respeto ng ibang tao ay ang ipakita mong may respeto ka sa sarili mo. Hindi pwedeng hihingi ka ng respeto pero lugmok ka sa kawalang halaga. Unti-unting napansin ng buong bahay ang pagbabago kay Aling Nena. Mas magaan ang kilos, mas masigla ang muka, mas mahinahon ang pananalita. Hindi na siya nagrereklamo sa maliliit na bagay. Hindi siya sumasabat kung may alitan si Marco at Liza. Tahimik, pero marangal ang presensya niya. Isang gabi, habang sabay-sabay silang kumakain ng hapunan, napansin ni Marco ang mga inihaing gulay at isdang pinaksiw. "Nay, ikaw ba ang nagluto nito?" "Oo, anak. Namiss ko lang yung luto natin nung bata ka." Tumango lang si Marco. Pero habang kumakain siya, hindi niya maitangging masarap ang ulam. Hindi niya maipaliwanag pero parang may kakaibang saya sa simpleng hapunan. Hindi pa man niya sinasabi, pero nagsisimula na ring gumalaw ang damdamin niya. Paraan 2. Magtakda ng malinaw na hangganan.
Dumating ang isang sitwasyon na muling sinubok si Aling Nena. Isang umaga, habang nagkakape siya, narinig niya ang pagtatalo ni Marco at Liza tungkol sa perang pambayad sa kuryente. Nadinig niya ang galit na tono ni Marco, pati ang pagbato ng baso sa lababo. Hindi niya maiwasang lumapit at tanungin kung okay lang ang lahat. Pero paglapit niya, agad siyang sinagot ni Marco. "Nay, wag na kayong makialam. Kaya naming ayusin to ni Liza." Napahiya siya. Sa harap ng manugang, pinagsabihan siya ng anak. Dati, tiyak na mapapaluha siya at mananahimik na lang. Pero hindi na siya ang dating Aling Nena. Tahimik siyang tumingin sa anak at malumanay na nagsalita. "Marco, alam kong may asawa ka na at may sarili kang pamilya. Pero tandaan mo, habang nakatira ka pa rin sa bahay kong ito, may karapatan akong marinig at igalang. Walang sigawan, walang drama. Isang simpleng paalala ng hangganan." Tahimik si Marco. Hindi siya sumagot. Pero kita sa muka ang pagkagulat. Ilang araw ang lumipas. Mas naging maingat si Marco sa pananalita kapag kaharap ang ina. Hindi man humingi ng paumanhin, pero malinaw may epekto ang lakas ng loob ni Aling Nena na itakda ang kanyang hangganan. Paraan 3. Ibalik ang ugnayan sa labas ng pamilya. Napansin ni Aling Nena na kahit nasa iisang bahay sila, wala siyang tunay na koneksyon. Kaya't sinimulan niyang muling kausapin ang mga dating kaibigan. Tumambay sa plaza tuwing hapon para makipagkwentuhan. At sumali sa Senior Citizen Association ng barangay. Dito niya muling nadama na siya'y may halaga. Sa mga kwento at tawanan nila ng mga kaibigan, nabalik ang sigla niya. Sa tuwing umuuwi siya, dala-dala niya ang ngiting hindi kayang sirain ng malamig na pakikitungo ni Marco. At dito na nagsimulang mapansin ni Marco ang kaibahan. "Nay, saan kayo galing gabi na?" "Galing akong senior center. Nagkaroon ng health talk tungkol sa diabetes at high blood. Masaya. Marami akong natutunan." Napatingin si Marco sa ina. Hindi niya masabi. Pero parang naiilang siya sa bagong kumpiyansa ng kanyang ina. Naisip niya, bakit parang mas buo siya ngayon kaysa nung tayo pa'y laging magkasama? Hindi niya alam. Pero sa puso niya, nagsisimula ng tumibok muli ang respeto para sa babaeng minsang akala niya'y wala ng boses. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sina Marco at Liza, napansin nila na wala si Aling Nena sa mesa. Madalas kasi ay siya ang unang bumabangon. Naghahain ng kape at tinapay kahit hindi inaasahan. Nagtaka si Liza at tinanong si Marco, "Asan si nanay? Baka masama pakiramdam." "Tingin ko maaga siyang umalis. Kahapon pa niya sinabing may lakad daw siya." Sagot ni Marco habang walang lingon. Tahimik lang si Liza. Pero sa isip-isip niya, tila ba may malaking pagbabagong unti-unting nangyayari kay Aling Nena. At hindi ito basta-basta. Pagkatapos ng tanghalian, dumating si Aling Nena. May dalang ilang leaflets mula sa barangay. O ayan, ani niya habang inilalapag sa lamesa. Kung gusto niyo ng libreng check-up, may schedule ang health center sa susunod na linggo. Libre rin ang cholesterol at blood sugar testing. Nilingon siya ni Marco, mukhang nagulat. "Saan mo nakuha yan?" "Nay, sa seminar naming mga senior, masaya at marami akong natutunan." Hindi agad nakasagot si Marco. Ibang-iba na talaga si Aling Nena. Paraan 4. Ipakita ang halaga mo sa paraang hindi mapanghimasok. Ilang araw ang lumipas. Si Marco ay nakasagutan ang anak niyang si Paulo. 10 taong gulang. Matigas ang ulo at tila nagmana sa amang madalas uminit ang ulo. Nagsigawan sa sala. Napaiyak si Paulo at tumakbo sa kwarto. Tahimik lang si Aling Nena, pero hindi niya kinaya ang tanawin. Lumapit siya kay Marco matapos ang tensyon. "Anak, pwede ba akong magsalita?" Tumango si Marco, pero halatang inis pa rin. "Naalala mo ba nung bata ka? Tuwing umiiyak ka, hindi ko agad sinisigawan, hinahayaan kitang magpaliwanag. Minsan, ang bata, hindi kailangang dinidikta o pinapagalitan. Kailangan lang nilang maramdaman na naiintindihan sila." Tahimik si Marco.
Tila ba binatukan ng alaala. Hindi niya naisip na sa gitna ng galit niya, ang ina na halos hindi niya pinapansin, ay kayang paalalahanan siya hindi sa paraang makulit o mapanghimasok, kundi sa paraang payapa at may saysay. Sige, Nay, ako na bahala kay Paulo, sagot niya sa wakas. Kinagabihan, napansin ni Liza na kinausap ni Marco ang anak. Maayos, walang sigaw, walang galit. Hindi niya napansin, pero nang masulyapan niya si Aling Nena sa likod ng kurtina, may ngiting kontento sa mukha nito. Minsan, ang tunay na respeto ay hindi agad lumilitaw sa sigawan o sa mga sermon. Mas nagiging epektibo ito sa kalmadong pagpapaalala, sa katahimikang may laman, at sa presensyang hindi kailanman bumibitaw. Paraan, Bim. Paalalahanan siya ng mga sakripisyo mo, pero hindi sa paraang nanunumbat. Isang linggo pa ang lumipas, habang nag-aayos si Aling Nena ng lumang kahon sa ilalim ng aparador. Natagpuan niya ang isang lumang sulat na isinulat niya para kay Marco. Noong college ito, panahong halos wala silang makain, pero pilit pa rin siyang nagpadala ng pantustos. Nasa papel pa rin ang luhang pinigil niya noon. Binasa niya iyon ng mahina. Halos ibulong lang. Anak, pasensya ka na kung minsan sardinas lang ang laman ng baon mo. Pero tandaan mo, hindi ako huminto sa pagtutulak ng kariton para makapagsimula ka ng klase. Inilagay niya ang liham sa mesa sa sala. Walang salita, walang paliwanag. Basta iniwan lang niya roon. Kinagabihan, pagdating ni Marco, napansin niya ang papel. Binasa niya iyon. Unay, hindi makapaniwala. Pangalawa, tahimik. Pangatlo, may butil ng luha sa gilid ng mata niya. Tinungo niya ang kwarto ng ina at kumatok. Nay, nabasa ko ang sulat. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganun pala ang sakripisyo niyo dati. Ngumiti si Aling Nena. Hindi mapagmataas. Hindi mapanumbat. Anak, hindi ko sinasabi yun para makonsensya ka. Gusto ko lang maalala mo kung sino ako bago ako naging matandang tahimik dito sa bahay. Ako yung dahilan kung bakit ka nakatayo ngayon. Hindi para mapaluhod ka sa utang na loob, kundi para maalala mo na karapat dapat pa rin akong igalang. Tumango si Marco, at sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, lumapit siya at niyakap ang ina. Mahigpit, mataimtim, walang salita, pero puno ng kahulugan. Ang pagbabago, mula noon, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa bahay. Mas madalas nang tinatanong ni Marco ang kanyang ina kung kumain na ba ito, kung may kailangan ba siya, o kung nais nitong sumama sa pamamasyal tuwing linggo. Si Liza naman ay naging mas aktibo sa pag-imbita sa biyenan sa mga aktibidad ng pamilya. Si Paulo ay lumalapit na rin sa kanyang lola upang magpaturo ng aralin, o kahit simpleng kwentuhan lamang. Hindi na si Aling Nena ang multo ng bahay. Isa na siyang haligi, tahimik, pero matatag, mahinahon, pero may dangal. Sa huling bahagi ng gabi, habang nakaupo siya sa balkonahe, hawak ang mainit na salabat, napangiti siya. Hindi lahat ng respeto ay hinihingi, bulong niya sa sarili. Yung tunay na respeto, binabalik kapag pinakita mong hindi ka basta mawawala. Pagkalipas ng 2 buwan, tila ba ibang mundo na ang tahanan ni Aling Nena. Wala na ang mga araw na tila siya'y isang aninong palutang-lutang sa sulok ng bahay. Ngayon, muling tumitibok ang sigla ng kanyang puso sa bawat umagang nagigising siyang may maririnig na good morning. Nay mula kay Marco. Minsan, nadadatnan pa niyang si Marco mismo ang naghahain ng almusal. Bagay na noon ay hindi niya inakalang mangyayari. Ngunit tulad ng lahat ng pagbabago, may kasunod itong mga hamon. Isang araw ng linggo, nagkasundo ang buong pamilya na magsimba ng sabay-sabay. Ito'y unang pagkakataon na muli silang lalabas bilang isang pamilya. Habang nagbibihis si Aling Nena, hindi niya maiwasang balikan ang mga panahong si Marco, ibit-bit-bit-bit pa niya sa simbahan. Laging nakaupo sa tabi niya, at laging hinahanap ang yakap ng ina.
Pero habang naglalakad sila papuntang simbahan, napansin ni Aling Nena na si Marco ay halos hindi siya kinakausap. Abala ito sa pag-aasikaso kay Liza at kay Paulo. Sa loob ng simbahan, naupo siyang mag-isa sa hulihang bahagi, habang ang mag-anak ay naupo sa unahan. Masakit man sa damdamin, pero pinili niyang manahimik. Pagkatapos ng misa, habang kumakain sila sa isang karinderya, tinanong siya ni Paulo, "Lola, bakit po kayo hindi tumabi sa amin kanina?" Ngumiti lang si Aling Nena at nagsabi, "Minsan, mas masarap manalangin kapag mag-isa." Pero sa puso niya, kumirot ang katotohanang kahit na may pagbabago na, may mga sugat pa ring hindi ganun kadaling maghilom. Ang tahimik na gantimpala. Makalipas ang ilang linggo, tinawagan si Aling Nena ng dati niyang estudyante na ngayon ay barangay kagawad. Nag-imbita itong magturo muli ng basic reading sa mga batang nahuhuli sa klase. Bilang volunteer, nagdalawang isip siya. Matagal na siyang wala sa larangan ng pagtuturo. Pero sa loob-loob niya, ito na siguro ang panahong muli niyang ibalik ang layunin ng kanyang buhay. "Marco," sabi niya isang gabi, "naimbitahan akong magturo ulit sa barangay. Volunteer lang. Gusto mo bang sumama sa unang araw ko?" Nagulat si Marco. "Talaga? Nay, magtuturo kayo uli?" Tumango siya. "Oh, naisip kong masaya siguro kung makakatulong ako sa mga batang nangangailangan." Walang alinlangang sinabi ni Marco, "Sasamahan ko kayo." At sa unang araw ni Aling Nena bilang volunteer teacher, nakatayo si Marco sa tabi niya. Hawak ang mga gamit at minsan-minsan ay kumukuha ng litrato sa kanyang ina habang nagtuturo ng mga letrang A, E, I, O, sa mga batang 5 taon pa lang. Kinagabihan, habang tinitingnan ni Marco ang mga litratong kuha niya, napansin niyang may komento si Liza sa isa sa mga ito. "Ang galing ni nanay. Proud kami sa iyo." Hindi niya alam kung bakit pero biglang naging malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang respeto. Hindi lang pala basta ibinibigay dahil mas matanda ang isang tao. Ang respeto ay dahan-dahang binubuo, ibinabalik, at pinapanday sa mga panahong ang isang tao ay muling ipinapakita ang kanyang halaga. Ang pag-uusap na matagal nilang iniwasan. Isang gabi, habang nag-aayos si Aling Nena ng kanyang mga libro, lumapit si Marco. "Nay, pwede ba tayong mag-usap?" Tumango si Aling Nena. "Siyempre, anak, laging bukas ang tenga ko sa'yo." Umupo si Marco, tahimik sa una, saka dahan-dahang nagsalita. "Nay, gusto ko sanang humingi ng tawad. Sa mga panahong hindi kita pinapansin, sa mga araw na tila nilalamig ko ang pakikitungo ko sa'yo. Hindi ko na maalala kung bakit naging ganun ako. Baka dahil naging abala ako. Baka dahil naging kampante na ako sa presensya nyo. Pero sa totoo lang, nasaktan ko kayo. At ngayon, naiintindihan ko na." Napatingin si Aling Nena sa anak. Hindi siya agad nagsalita. Sa halip, lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. "Alam mo anak, hindi ako naghihintay ng perpektong anak. At hindi ko rin sinasabing perpekto akong ina. Pero isa lang ang gusto ko na huwag nating hayaang mawala ang paggalang natin sa isa't isa." Tumango si Marco. May luha sa kanyang mga mata. "Simula ngayon, Nay, gusto kong bumawi, hindi lang bilang anak, kundi bilang taong marunong makakita ng halaga ng isang ina." At mula sa gabing iyon, tila muling bumukas ang pinto na matagal nang isinara ng tahimik na sama ng loob, ng hindi pagkakaunawaan, at ng panahong hindi pinapansin ang isa't isa. Ang muling pagkakabuo ng pamilya sa mga sumunod na buwan. Naging mas aktibo si Marco sa mga gawain kasama ang kanyang ina. Kapag may handaan sa barangay, siya mismo ang nag-aalok na ihatid si Aling Nena. Kapag may kailangan si Liza sa bahay, si Marco ang nagsisigurong may partisipasyon si Aling Nena sa desisyon. At higit sa lahat, si Paulo ay araw-araw nang nagpapakarga kay Lola. Laging sabik sa kwento ng kabataan ng kanyang ama. Minsan, habang magkasama silang tatlo sa sala si Aling Nena, "Marco," at Paulo may bigla ang tanong ang bata. "Papa, si Lola ba ang nagturo sa'yo magsulat?"
Tumawa si Marco. Oh, anak. At hindi lang yon. Siya rin ang nagturo sa akin kung paano igalang ang tao, lalo na kapag mahal mo. Sa sandaling iyon, hindi lamang muli niyang naibalik ang respeto sa kanyang ina. Naipasa rin niya ito sa susunod na henerasyon. At si Aling Nena, hindi niya kailanman sinabi na, panalo na ako. Pero sa puso niya, alam niyang sa gitna ng katahimikan, na ipanalo niya ang pinakamahalagang laban sa pagtanda ang muling makamit ang respeto, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng pagpapatunay na kahit sa edad at katahimikan, ang isang ina ay hindi nawawala ang halaga. Lumipas ang mga buwan, at sa bawat araw na dumarating, lalong lumalalim ang ugnayan ni Marco at Aling Nena. Hindi na kailangan ng malalaking salita o dramatikong eksena upang madama ang pagbabagong unti-unti nilang nabuo. Minsan, sapat na ang tahimik na pag-abot ng baso ng tubig o kaya na may ang simpleng tanong, Nay, kumain na po ba kayo na dati tila imposibleng marinig mula sa bibig ng sariling anak? Ngunit gaya ng lahat ng mabubuting bagay, dumarating din ang oras ng pagsubok. Isang gabi, habang nanonood ng telebisyon si Aling Nena kasama si Paulo, bigla siyang napahawak sa dibdib. Hindi niya sinabi sa apo, ngunit may kirot na siyang nararamdaman ilang araw na ang nakakaraan. Pinilit niya lamang na huwag ipahalata. Ayaw niyang maging pabigat. Subalit ngayong gabi, hindi niya na kayang itago. Napayuko siya. Pinilit ngumiti sa apo, pero kumirot muli ang dibdib. Laking gulat ni Marco nang makita ang ina sa ganong kalagayan. Agad siyang lumapit. Nay, anong nangyayari? Wala nang tanong-tanong. Agad niyang dinala sa ospital si Aling Nena. Habang nasa emergency room, tulala si Marco. Si Liza, tahimik na nakaupo. Hawak ang kamay ng biyenan. Si Paulo, naiwan sa bahay, hindi alam ang nangyayari. Dumaan ang ilang oras bago lumabas ang doktor. Stable na po ang kondisyon ng nanay niyo. May mild angina attack lang po, pero kailangan niyang magpahinga, iwasan ang stress, at mas lalong bantayan ang kalusugan. Napabuntong hininga si Marco. Tila ba inalog siya ng pagkakataon? Akala niya sapat na ang pagbabawi niyang ginagawa. Pero ngayon, mas naunawaan niyang hindi lang respeto ang dapat ibalik, kundi ang kabuuang presensya niya bilang anak sa hirap, sa ginhawa, sa sakit, at sa lahat ng panahong nangangailangan ang kanyang ina. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Aling Nena sa ospital, tumabi si Marco sa kama. Nay, mahina niyang sabi, ayoko pong mangyari ulito. Ayoko pong dumating ang araw na malalaman ko na lang. Wala na kayo. At hindi ko pa rin naibigay lahat ng respeto at pagmamahal na nararapat sa inyo. Ngumiti si Aling Nena. Bagamat halatang pagod, Anak, sapat na ang ginagawa mo. Hindi mo kailangang maperpekto ang lahat. Ang mahalaga, alam kong sinusubukan mo. At nadarama ko yon. Hindi napigilan ni Marco ang luhang matagal niyang pinipigil. Sa unang pagkakataon, siya ang humawak sa kamay ng kanyang ina mahigpit, puno ng pangako, at may kasamang buo at taimtim na paggalang. Pag-uwi sa tahanan, makaraan ang ilang araw, muling nakauwi si Aling Nena. Ang bahay na dati malamig, ngayoy puno na ng buhay. May mga bagong halaman sa harap ng bahay. Regalo ni Liza. May bagong kortina sa kusina. Pinili ni Paulo. At sa sala, naroon ang isang maliit na mesa kung saan nakapatong ang larawan ni Aling Nena, hindi dahil patay na siya, kundi bilang pagkilala na siya ang haligi ng tahanan. Nay, simula ngayon, hindi lang kayo lola ni Paulo. Hindi lang nanay ko, kayo ang puso ng bahay na to. At hindi na namin hahayaang mawala yon. Sabi ni Marco isang gabi habang naghahapunan silang mag-anak. Hindi kumibo si Aling Nena. Sa halip, lumingon siya sa kanila isa-isa. At ngumiti isang ngiting kay tagal niyang inantay. Hindi mula sa mga bisita. Hindi mula sa kaibigan. Kundi mula sa mismong pamilya niya. Ang tunay na aral. Maraming ina ang gaya ni Aling Nena tahimik,
mapagparaya, at handang isakripisyo ang lahat para sa anak. Pero sa paglipas ng panahon, maraming anak ang nakakalimot. Hindi dahil masama sila, kundi dahil naging kampante. Nasanay sa presensya, nasanay sa kabaitan, nasanay sa katahimikan. Ngunit hindi habang buhay ay naroon ang ina para umunawa. Kaya't ang pinakamahalagang aral sa kwento ni Aling Nena ay ito, ang respeto. Kapag nawala, mahirap man ibalik ay posibleng muling makamit kung may lakas ng loob ang magulang na ipakita ang tunay niyang halaga. At kung may kababaang loob ang anak na kilalanin ito. Ang 5 paraan na ginawa ni Aling Nena ay hindi mahiwaga. Hindi ito dramatikong hakbang. Pero sa puso ng isang taong handang lumaban, hindi sa galit kundi sa dangal. Ito ay naging susi upang mabuksan muli ang pintuan ng paggalang. Pangwakas na mensahe. Kung ikaw ay isang magulang na nararamdaman nang unti-unti nang nawawala ang respeto sa iyo, huwag kang mawala ng loob. Huwag kang manahimik sa maling paraan. Huwag mong hayaang lamunin ka ng pag-iisa. Simulan mong alagaan ang sarili. Ibalik ang iyong tinig. Ipakita ang iyong halaga. At sa mga anak na nakakabasa nito, bago pa maging huli ang lahat, bago pa maubos ang mga panahong maaari mong igugol sa yakap ng iyong ina, ibalik mo na ang respeto. Dahil walang masakit sa isang magulang, kundi ang makita na ang anak na pinalaki niya ng buong puso ay wala ng puwang para sa pasasalamat, pag-unawa at paggalang. Ngunit sa halip na matapos sa lungkot, sa halip na mabaon sa galit, gawin mo ito gaya ng ginawa ni Aling Nena. Lumaban para sa dignidad, lumaban para sa boses, at lumaban hindi sa sigaw, kundi sa katahimikang may tapang, sa kilos na may layunin, at sa pusong may pagmamahal.